Hey guys, what's up? My name is Seanwen and today, pag-usapan natin ulit. I'm so sorry Yan, palitan natin yung para mas malinaw. Double check. Yun. Tayo ay nasa tamang tao. So, dito nga guys, no, sa Senate continuation ng committee hearing dito sa issue ni Nanay Elvira Vergara. Tama diba? Nanay Elvira. Nanay LV Vergara. So dito talagang sumabog na si Senator Jinggoy. Dahil nga masama na ang timpla niya. Medyo pa good boy pa dito si Idol. Pero may bago siyang may bago siyang pangalan dito. Hindi na siya si Mr. Grandstanding. Siya na si Boy Singit. Okay. Bukod tanging senador na nakikita ko na mahilig. Yes, mahilig po siya dyan sa ganyan. Bigla pong sumisingit. Although may pasintabi naman si idol ninyo, pero bakit hindi niya kaya hintayin yung kanyang time, no? O kaya yung kanyang turn na magtanong. Kung mapapansin nyo, tatlo sila dyan, actually apat sila, nandyan si Senator Bato, si Senator Tolentino, maliban kay Senator Jinggoy at saka kay Pero si idol lang si Boy Singit. Tara guys, panoorin natin. Kumusta naman si Aling LB bilang isang kasambahay, Madam? Si Ate LB po ay ang ano ko sa kanya, yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi rin sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Tapos po, ang naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Honor, naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine, yun ang kwento nila sa akin kasi wala din po ako, nasa kwarto nga po kami. Ay pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sir, makasingit. Kung sakasakali. Quick na lang. Well, even before tayo mag-proceed, okay? Alam nyo, I don't know kung ilan sa inyo ang nakapansin na to, no? Hindi po, ang pubic hair po, hindi po pare-pareho ng itsura. Maniwala kayo sa hindi, may pubic hair na sobrang kulot. May pubic hair din na medyo diretso, na halos kapareho ng Pansinin nyo, sa lalaki, halimbawa sa lalaki, pagka yung balahibo nyo sa kilikili nyo, halos parang nagkakapareho dun sa pubic hair nyo sa genitalia nyo. May mga instances na magkaiba sila. Diba? May mga lalaki din po na mga balahibo dito. I'm just talking about men, ha? Ngayon sa babae, may mga pubic hair na medyo kulot, medyo straight, medyo iba-iba eh. Hindi pare-pareho. Bakit ko alam yun? Pag nag-nursing ka at nagpaanak ka, you would know na hindi pare-pareho itsura ng pubic hair. Diba? At kung totoo man na naglalagay ng pubic hair, dapat nagpapabarangay ka. Another thing, naglalagay ng
pako na may kalawang sa heater. Ang tanong, dalawa kasi pwede natin ma-picture out ng heater. Ano kaya klaseng heater yon? Heater na pampaligo, heater na pang, what do you call that? Pang inom ng mainit na beverage. Diba? Kasi kung mainit, para sa mainit na beverage yun, definitely, patay ka na dapat by now. Diba? Kasi talagang malalason ka eh. May history ba na hospital ka because of ganon? Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Eto na sa boy singit. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, Tingnan nyo guys, no? ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Balik tayo rito. Pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip. Sir, makasingit. Kung sakasakali, Kung ako yan, nabastusan na ako dyan. Sobrang nabastusan na ako dyan. Kung ako yan. Imagine mo, you're taking your time, you're taking your moment, and there are people that they don't like it. They don't like people like that. Now, while you were talking, somebody will just gonna butt in and ask their questions when they can actually have their time to ask those questions. Ito naman si Rafi Tulfo, he's used to taking down notes, writing stuff, diba? Hindi ko na sabihin yung S word. Pero hindi eh. No? Dahil nagiging intense na nga yung mga tanong ni Senator Jinggoy dito. He want to be part of something. It's getting bigger eh. Diba? Quick na lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? Kaysa naman patuloy pa rin siyang manakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. my next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal? Kasi O diba? Nakita niyo yung sort of inis ni Senator Jinggoy dito. Na ando doon siya sa moment niya. Na meron siya mga questions. And all of a sudden, someone like Rafi Tulfo just gonna go in and act that he knows better, no? He knows kung ano yung mga right questions to ask. When in fact, nakakonstruct na sa utak ni Senator Jinggoy na alam niya yung susunod yung sasabihin. Pakinggan natin ulit yung sinabi niya na, no? Hindi naman malakas pero almost pabulong na sinabi ni Senator Jinggoy. Pinatagal sa Kasi pagtatrabaho sa iyo. Kung siyang sakta ng kanyang mga kasamahan. Ito. my next question, Mr. Chair. See? Ulit. Pakinggan mo mabuti ah. Question, Mr. Chair. Bakit Wait. Sakta ng kanyang mga kasamahan. my next question, Mr. See? Nainis na si Senator Jinggoy sa kanya. Chair? Bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi pagtatrabaho sa iyo? Kasi time niya magtanong eh. Kaya tinatanong niya yung gusto niyang itanong. And then all of a sudden, Rafi Tulfo will just gonna get into the conversation just to ask questions, which is part na ng mga questions ni Senator Jinggoy. Is that even proper? Tama ba yun? Kaya tuloy sinasabihan ng mga tao dyan sa Senate ngayon, yung mga decorum, yung mga proper, no? Even the etiquette itself is gone. Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawi Second ko day na mo po. lang, second Opo. day pa lang niya, pinauwi mo Kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So po ako ibig may mo bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapauwi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair sa... Hindi pa kasi kumbaga po Kasi sinasabi mo, may tama na sa utak. hindi eh. hindi pa On hindi the second day, na pumapasok siya,
Ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga ano na po, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Eh Kasi bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh, pinapauwi ko na po siya, Your Honor. Tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasweldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang. Kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya. Correct? Ay bakit may inopera ng 5,000 pa? On the second day, kasasabi mo lang ha. Opo, ayaw niya. Hindi, hintay mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000 kada buwan na sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit mo ino-offeran? And siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako, kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sabi niyo po kanina, pinapauwi. Ayan, sumingit na naman siya. Sumingit na naman siya. But this time, without even asking, no, Senator Jinggoy if he can butt in or if he can raise a question. Wala, biglang pasok lang siya. Kaya feeling ko, itong si Senator Jinggoy, hindi lang buisit na buisit dito kay Franz Ruiz, but pati na rin kay Raffy Tulfo. Pakiwari ko dito, nababastusan na siya kay Raffy Tulfo. Niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema. Tapos the way siya mag-ask ng question, very malumanay. Kung tutuusin, no? I mean, pansinin lang natin mabuti guys, ano? Hindi ito yung Raffy Tulfo na Raffy Tulfo. Kasi the way he talks to this person prior, hindi ganito. Hindi ganito yung tone ng voice, hindi ganito ka malumanay. But because alam niya na inis na si Senator Jinggoy, lalong-lalo na sa pagsisingit-singit niya, hindi talaga niya maalis sa sarili niya na to get involved with something, lalo na kung lumalaki. Alam mo kung bakit? Part of it, ipopost niya sa kanyang page niya saying that he asked questions like this to ganito or ganyan. In short, para sa kanya eh. No? Para sa recognition niya. So, he really needs to get into something. Problema sa pag-iisip. Oh, di ba pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi? See, that's the Raffy Tulfo. That's the Raffy Tulfo. Yung pagiging malumanay na, that's not a Raffy Tulfo thing. Kaya tingnan mo na patingin na sa kanya si Senator Jinggoy. Sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, eh siyempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pinadoktor mo or nung pinaalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya na para sunduin siya. Hindi ko po nasabihan yung kanyang mga kamag-anak, Bakit mo Your hindi ginawa? Honor. Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, ibawas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan? Wala po, Your Honor. Oh, di paano namin malaman kung nagsinungaling ka, kung sabi ng totoo. Dapat pag ganun dokumentado, may pinag-aralan ka, di ba? Nainis na nga dito si Senator Jinggoy. Promise, nainis na rito si... I mean, sa body language ni Senator Jinggoy. Opo. Oh, dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa anong ginawa mo, and then
doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya ididemanda pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. O hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your O Honor. tapos hindi mo pinagamot nung malaman mo may problema sa pag-iisip. Nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang. Tapos binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo. Mapagsamantala ka. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O, paano siya tumagal na, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Oh, 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok eh. Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 20. O ilan? 23 nga. 4 years na, magpo 4 years na. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo. Obviously guys, dito nainis na talaga si Senator Jinggoy. It's not only dito kay Amo, but definitely sa mga ginagawa ni Raffy Tulfo. Come to think of it, siya yung nakasalang to ask questions doon sa amo ni Nanay LV Vergara. And then all of a sudden, itong si Raffy Tulfo, he keep on butting in. Nakakabastos. Para sa akin, nakakabastos yun eh. I hate, I hate people like that. Yung ikaw yung nagsasalita, moment mo yon, may mga naka-fix ka mga questions. As you can see naman, may binabasa si Senator Jinggoy. Chronological yung he was listening very carefully dito sa sinasabi ng amo ni Nanay LV. Nandun ka sa momentum mo ng pagtatanong ng questions ito si Raffy Tulfo, panay pasok niya Napansin niyo bang ginawa ni Senator Tolentino? Hindi. Andiyan din si Bato. Napansin niyo ba na sumisingit siya habang nagsasalita itong si Senator Jinggoy? Hindi rin. Only Raffy Tulfo. Diba? Kaya ba, kahit tatanungin ko, habang nagsasalita ka, biglang may pumapasok na biglang may sumasabat na tao. Di ba pwedeng hintayin yung time na patapusin mo ko? Tapos ikaw na may magtanong. Wala namang pipigil sa'yo You can ask away all the questions that you have in mind. But the thing is, try to respect someone who's actually asking the questions dahil yun yung oras niya sa pagtatanong. And yet, Raffy Tulfo cannot even be that sensitive to understand the simple etiquette ng mga ganyang bagay. Diba? Punta kayo sa page niya. Tingnan niyo kung gaano karami yung pinagmamalaki niya na ginawa niya. Diba? Nakakaano lang guys. Ewan ko. Kung pwede lang murahin siguro ng mga senador, yung mga bumoto rito kay Raffy Tulfo, ginawa na nila yan. For putting someone like that inside the Senate. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Kayo ba guys? Okay lang ba sa inyo yung nababastos kayo ng ganyan?